Makadiyos na umaga sa ating lahat, mga kapatid sa Panginoon. Tayo pong muli ay mag-aral ng salita ng Diyos. Manalangin po tayo. Aming Amang nasa langit, lumalapit po kami sa iyo sa pangalan ni Jesus. Ipinagpapasalamat namin ang buhay na lagi mong ipinapahiram sa amin. Gayon din, Panginoon, ang pagkakataon na kami po ay mag-aaral ng mga salita mo. Mga salitang may kakayahang kumatagpo sa lahat ng pangangailangan namin. Maggawad po ng kagalingan, kapahingahan, kaligtasan sa mga taong makikinig ng mga salita mo. Gayon din po ang pananampalataya upang amin pong maunawaan ang mga salita mo. Pagpalain mo po ang mga susunod na sandali sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon pong umaga ay sisimulan po natin ang isang bagong series na kukunin po natin sa Book of 1 John, po sa aklat ng unang Juan. At sisimulan po natin ito sa Kapitulo 1, talatang 1 hanggang 4. Ganito po ang sinasabi sa ating sariling wika. Sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya na sa simula pa'y Siya na ang salitang nagbibigay buhay. Siya ay aming narinig at nakita at napagmasdan at nahawakan. Nahayag ang buhay na ito, nakita namin Siya at pinapatotohanan namin at ipinapangaral sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at nahayag sa amin. Pinapahayag na namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama kayo sa aming pakikiisa sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo. Isinusulat namin ito upang malubos ang aming kagalakan. Mga kapatid, ito po yung salita ng Diyos. Ang sumulat po nito ay walang iba kundi si Apostle John or si John the Beloved. Siya rin po ang may sulat ng Gospel of John, yung 2nd and 3rd John. At nung sinulat niya po ang unang Juan na ito ay matandang-matanda na po siya. Pero hindi pa po siya nadadala doon sa island of Patmos. At siya po ay mayroong dalawang pangunahing layunin, mga kapatid, kung bakit niya sinulat ang aklat na ito. Una ay upang ang mga magbabasa po ng salita ng Diyos katulad natin ay magkaroon po ng pakikiisa sa ating Panginoong Jesucristo. Maging matibay po yung ating pagkilala sa ating Panginoong Diyos na pinaglilingkuran. At ang pangalawa po niyang pakay ay layunin ay upang labanan po ang mga bulaang tagapagturo na talagang ibinabagsak po yung pagiging Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po, ang Apostle John po ay talagang mayroon pong karanasan na hindi po kayang talunin ng mga bulaang tagapagturo na ito. Kasi ito po yung kanyang pinanghahawakan. Mga kapatid, sa ating paglilingkod din sa Panginoon, napakahalaga po na meron tayong pinanghahawakan at meron pong motibasyon ng ating pong ginagawa. Kasi kung titingnan ho natin ang buhay ni Apostle John, namatay po siya sa katandaan sa kabila po ng napakarami niyang naranasang pag-uusig, mga kapighatian, ay nanatili po siyang naglilingkod sa Panginoon kahit matandang-matanda na po siya. Bakit po? Sapagkat ang una niyang ibinabahagi sa atin ngayon dito sa 1 John ay walang iba't kundi tungkol sa ang salita ng buhay. The Word of Life. At ito po yung unang bahagi ng series na ating pong gagawin sa aklat na ito. Ang salita ng buhay. At sa verse 1 po ay makikita natin yung unang puntos na gusto pong sabihin sa atin ni Apostle John. Sabi niya, sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya na sa simula pa'y Siya na. Ano po yung kanilang pakay? Bakit po sumusulat siya at sumusulat sila sa atin? Sapagkat gusto po niyang ipahayag yung salita ng buhay. At ang unang puntos po na may kinalaman sa Word of Life, siya po yung salita buhat sa pasimula. Kung babaybayin niyo po ang aklat ng Genesis, ang opening statement po doon ay, in the beginning God created the heavens and the earth. Nang pasimula, inilikha ng Diyos ang langit at lupa. Nabanggit po yung salitang pasimula. Pagdating po ng Gospel of John, ang nakalagay po doon, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sino po ang tinutukoy doon na sa pasimula pa'y naroon na ang salita? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo.
na si Apostle John ang nagbigay ng malinaw na pagpapatunay ng dahilan niya kung bakit po niya ibinabahagi sa atin ngayon ang salita ng Diyos ay dahil po sa kanyang karanasan sa Word of Life. Dahil po sa karanasan niya sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Nang sabi niya, at ang unang puntos mga kapatid sa mensaheng ang salita ng buhay, ang salita ay buhat sa pasimula. At ito pong salita na ito, sabi po ni Apostle John ay kanila pong narinig. No, isa po sa dahilan kung bakit matibay niyang pinanghahawakan ang pagtuturo, ang pangangaral po at pagbabahagi ng salita ng Panginoon ay dahil po meron silang narinig. At ang narinig po na ito ay isa po sa sangkap kung bakit po ganun sila kapassionately na nagbabahagi po ng salita ng Panginoon. Ang salita po na ito na kanilang narinig ang nagbigay sa kanila ng pananampalataya. Bakit? Tied up po ito doon sa sinasabi po ni Paul na ang pananampalataya po ay nagsisimula sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Ibig sabihin po, kaya nagkaroon ng matatag na pananampalataya ang alagad na ito at ang kanyang mga kasama at buong tibay na ibinabahagi po ang salita ng Panginoon ay dahil po may narinig sila. At doon sa kanilang narinig, nabuo ang matibay na pananampalataya galing po sa salita ng Panginoon. Mga kapatid, ganun din sa atin. Gusto mo magkaroon ng pananampalataya, makinig ka lang ng makinig ng salita ng Panginoon. Wala pong ibang panggagalingan ng tunay na pananampalataya maliban po sa pakikinig ng salita ng Panginoon. At hindi ho katakataka kung bakit po reliable at credible na mga witnesses po itong sila Apostle John at ang kanyang mga kasama dahil meron po silang narinig. At doon sa kanilang narinig ay nagkaroon po sila ng matibay na pananampalataya upang ibahagi ang Word of Life, upang ibahagi ang salita ng buhay. Hindi lamang po nila narinig, kundi ang sabi po ng Biblia, kanilang nakita. Ibig sabihin po, ginamit nila ang kanilang mga mata para ma-identify po nila ng malinaw kung sino po yung kanilang nakita. At sapat po yun mga kapatid na panghawakan din natin as one of the recipient of God's Word para po magkaroon tayo ng tibay din sa ating pananampalataya. Tibay sa paniniwala sa ating Panginoong Jesucristo katulad po nila na may narinig sila at doon sa kanilang narinig nagkaroon sila ng pananampalataya. Di lamang po iyon, nakita po nila ang tagapagligtas. Nakita po nila ang salita ng buhay. Kaya po nagpatuloy sila ng ganun kainit sa kabila ng mga pag-uusig, kapighatian. Sila po'y nakapagpatuloy dahil may nagmo-motivate po sa kanila. At ang kanilang greatest motivation in serving the Lord, in obedience sa Panginoon ay walang iba kundi ang mismong Word of Life, ang salita ng buhay na buhat sa pasimula, na kanilang narinig, kanilang nakita ng kanilang mga mata, at ang pangatlo, ang salita ng buhay na buhat sa pasimula ay kanila pong napagmasdan. Ano po ang kaibahan ng nakita at napagmasdan? Sa nakita po ay pwede pang hindi masyadong detalyado yung pwede po nilang sabihin tungkol sa Word of Life, tungkol po sa ating Panginoong Jesucristo. Pero pag sinabi ho nating napagmasdan nila ang ating Panginoong Jesucristo, pwede po nilang i-describe, pwede po nilang sabihin in full detail yung kanilang nakita mga kapatid. Ibig sabihin, mas malalim po yung napagmasdan kasi mas lalo po nilang maipapaliwanag kung ano po yung kanilang nakita. Mas lalo po nilang ma-describe kung ano po yung kanilang nakita ng kanilang mga mata, mga kapatid. Kaya kung mapapansin nyo po, ibinabahagi niya sa atin ang salita ng Panginoon na ito, ang salita ng buhay, upang kung papaano pong sila ay naniwala, kung papaano pong sila ay sumampalataya, at kung papaano pong sila ay naglingkod at nagbigay ng pinakamataas na intensity sa paglilingkod. Dapat ganun din po tayo ngayon na nagbabasa at nakikinig ng salita ng Panginoon. Dapat ganun din po tayo. Kasi isa po tayo sa hinirang ng Panginoon
upang makarinig ng mga salita ng Diyos, at sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay makasampalataya tayo na sapat po ang mga batayan na ito ng mga unang alagad ng Panginoon para panghawakan din natin ang kanilang narinig, ang nakita ng kanilang mga mata, ang kanila pong napagmasdan. At ang pang-apat po mga kapatid ay hindi lamang po nila narinig, nakita at napagmasdan ang salita ng buhay buhat sa pasimula, kundi ito ay kanilang nahipo o nahawakan ng kanilang mga kamay. Mga kapatid, sapat po ang mga statement na ito para paniwalaan nating totoo ang ating Diyos, totoo ang ating Panginoong Jesucristo, tunay ang ating pananampalataya, tunay ang ating sinusunod, tunay po ang pinaglalaanan natin ng oras, tunay po ang pinag-aalayan natin ng commitment, dedication, pagsunod sa ginagawang paglilingkod. Hindi po sayang mga kapatid. Bakit? Meron pong mga naunang lingkod ng Diyos na nagpapatunay tungkol sa salita ng buhay, tungkol sa word of life, na totoo siya, talagang buhay siya, totoo siyang Diyos, totoo siyang nakita, totoo siyang narinig, totoo po siyang napagmasdan, totoo po siyang nahawakan ni Apostle John at ng kanyang mga kasama. At ito po'y ibinabahagi sa atin ngayon upang tayo na nakikinig ng salita ng Diyos maging matibay, maging matatag ang ating pananampalataya. Tayo po ay hindi magsayang ng oras mga kapatid, kundi mas lalo po tayong mag-init, mas lalo po tayong sumunod sa ating ginagawang paglilingkod sa Panginoon. Talagang ibigay natin ang pinaka-the best sa Panginoon kasi deserve niya po ito. At talagang mapanghahawakan po natin ang sinasabi ng mga unang alagad na ito na talagang nakaranas ng totoong karanasan po sa ating dakilang tagapagligtas sa word of life. Pangalawa po, ang pangalawang puntos po ay makikita natin sa verse 2. Sabi dito, nahayag ang buhay na ito. Nakita namin siya at pinapatotohanan namin at ipinapangaral sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at nahayag sa amin. Pangalawa po, ang salita ay buhay. Hindi lamang po siya salita na buhat sa pasimula, kundi pinatotohanan po ni Apostle John na ang salita ng buhay ay kanilang narinig, kanila pong nakita, kanila pong napagmasdan, kanila pong nahawakan, kundi ang salita po ng buhay ay talagang totoo siyang may kakayahang magbigay ng buhay. Kaya nga po the word of life. Kasi ang salita ay buhay. Ano po ang sinasabi niya rito? Ang salita po ng buhay ay nahayag. Nalantad po sa atin. Ang salita po ng buhay ay kanilang nakita. Ang salita po ng buhay ay kanilang pinapatotohanan po sa atin ngayon. At ang salita po ng buhay ay binabalita at ipinapangaral, ibinabahagi sa atin ngayon. At ano po ang meron sa salita ng buhay? Sabi po ni Apostle John, ang salita ng buhay ay may kakayahang magbigay ng buhay na walang hanggan kasama ng Ama, kasama ng Banal na Espiritu. Mga kapatid sa Panginoon, hindi po tayo lugi. Bakit? Kasi kung tama ang pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo, kaya po niyang bigyan tayo ng buhay. Kaya po niya tayong bigyan ng buhay na walang hanggan. Kaya kung tayo man po ay medyo nagkukulang ng atin pong ginagawa sa Panginoon, siguro po ngayon maging eye-opener sa atin. Kasi ang kaya pong ibigay sa atin ng Panginoon, hindi po kayang ibigay ng mundong ito. Hindi po kayang ibigay ng sino pa mang tao. Ngunit siya po bilang isang tunay na salita ng buhay ay may kakayahang magbigay ng buhay na walang hanggan. Hindi ho katakataka kung sa Gospel of John, sinabi rin po ni Apostle John, yung katigakan ng kaligtasan. Ang sabi niya, and this is eternal life, that they may know you, the only true God, whom you have sent, Jesus Christ, your Son. Mga kapatid, sabi ng Apostol Juan, at ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila, ang nag-iisa at tunay na Diyos, na iyong anak, na iyong sinugo, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, walang ibang makakapagbigay sa atin ng eternal life maliban sa ating Panginoong Jesucristo.
Huwag niyo pong hanapin ang buhay na walang hanggan sa kapwa natin tao. Huwag niyo pong hanapin ang buhay na walang hanggan sa mga bagay na makasanlibutan. Huwag niyo pong hanapin ang buhay na walang hanggan sa kayamanan, sa pera, sa kalayawan, sa anumang ibinibigay na masamang sistema ng daigdig na ito. Huwag ho nating hanapin ang buhay na walang hanggan sa relihiyon. Isa lamang po ang ibinibigay na aral sa atin ng salita ng Diyos ni Apostle John upang tayo po'y makasumpong ng buhay na walang hanggan. Walang iba kundi sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos na si Jesucristo, kasama ang Ama, kasama ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Because the moment we accepted Jesus Christ as our personal Lord and Savior, package deal na po, naroroon na. Tinanggap na rin po natin ang Espiritu Santo. Mga minamahal na kapatid sa Panginoon, unawain po nating maigi na ang salita ay buhay, may kakayahang magbigay ng buhay na walang hanggan. Pangatlo, sa verse 3 po, sabi niya, ipinapahayag na namin sa inyo ang mga nakita at narinig namin upang makasama kayo sa aming pakikiisa sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo. Isinusulat namin ito upang malubos ang aming kagalakan. Pangatlo, ang salita ay ipinapahayag. Mga kapatid, salamat sa Diyos kasi hindi po naging makasarili si Apostle John at ang kanyang mga kasama na naging reliable witnesses po tungkol po sa ating word of life, tungkol sa salita ng buhay, tungkol sa ating Panginoong Jesucristo, tungkol sa salita buhat sa pasimula, tungkol sa salita na may kakayahang magbigay ng buhay na walang hanggan. Salamat po kasi niloob ng Diyos na isa tayo sa maging recipient ng Kanya pong mga salita. At ang pangatlo po, ang salita ay pinapahayag sa atin ngayon. No? Ipinapahayag nila o ipinahayag po nila ang salita sa atin ngayon na kanila pong nakita ang salitang ito. Ito po yung sinasabi ni Apostle John, mga kapatid, kung bakit niya po ipinapahayag. Kasi nakita po nila ang salitang ito. Kanila pong ipinapahayag ang salita dahil narinig nila ito. Ano po ang kanilang pakay? Sabi po ni John sa atin pong binasa sa verse 3, upang magkaroon tayo ng malinaw na dahilan sa pakikiisa sa kanila. Mga kapatid, kahit nauna po sila at kahit namatay na po si Apostle John, maliwanag po ang katotohanan na tayo po ay kaisa nila kapag niyayakap natin ang itinuturo po nila sa Biblia. Kinasangkapan po ng Diyos si Apostle John upang ibigay sa atin ang malinaw na kapahayagan tungkol sa word of life, tungkol po sa salita ng buhay buhat sa pasimula, tungkol po sa ating Panginoong Hesus na may kakayahang magbigay ng buhay na walang hanggan, tungkol po sa ating Panginoong Hesus na ibinabahagi ngayon sa atin. Salamat sa Diyos kasi kanila pong ibinahagi at kinasangkapan sila ng Diyos upang ibahagi sa atin ngayon ang mga salita ng Diyos. At kahit wala na po sila, nakikiisa tayo sa kanila. Tayo po ay may pagkakaisa, tayo po ay may fellowship na mabuti, maayos, at talagang nakaugat sa Lordship ni Jesus Christ. Bakit? Kasi kung ano po yung itinuro ng kanyang mga alagad, particular na po si Apostle John, yun po ang ating tinatanggap. At ang ating pong fellowship, ang ating pong pakikisama sa kanila ay dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, huwag na ho nating tingnan si John Calvin. Huwag na ho nating tingnan si Jacob Armenius. Huwag na ho nating ipagtanggol pa kung once saved, always saved or conditional ang salvation, kung nagtatangs ka o hindi, kung ano man po ang mga practices natin, mga kapatid. Huwag na ho nating titingnan yon. Kasi kapag tumingin po tayo doon sa mga banner na dala-dala natin, sa kung ano po yung conviction na meron po tayo, doktrina na meron po tayo, mga practices na meron po tayo sa loob ng simbahan, whether you're conservative or not, as long as na si Jesus Christ po ang ating tagapagligtas, as long as na si Jesus ang word of life, as long as na si Jesus ang ating Diyos na kinikilala sa buhay na ito, maliligtas po tayo. Pero kapag mag-away-away po tayo, mga kapatid, mauubos tayo. Pero kapag tayo po, isa lang ang dahilan, batayan ng ating pong pagtitipon, ng ating pong fellowship, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, ang Amang nasa langit at ang Banal na Espiritu, wala pong mali sa mga taong kumikilala sa Diyos, sa Word of Life, sa Amang nasa langit at sa Banal na Espiritu. Kaya po maraming nadi-divide, nagkakaroon ng division, kaya po maraming nag-aaway kasi po nakakalimutan ang bottom line ng lahat. Nakakalimutan po ang pinakamahalagang ingredient sa fellowship. Ano po ang ingredients ng fellowship? Ano man po ang banner natin,
ano man po ang daladala nating doktrina, dapat po malinaw sa atin ang dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng pagkakaisa, nagkakaroon ng fellowship as members of one body, ay dahil po sa Panginoong Jesucristo, sa Amang nasa langit, at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Ito po yung pakay bakit ibinabahagi po sa atin ni Apostle John, yung kanila pong naranasan, yung kanila pong nakita, narinig, napagmasdan at kanahawakan na tagapagligtas. Diyos na pinakamakapangyarihan, yung word of life na ito ibinabahagi sa atin, upang tayo ngayon na nakikipag-fellowship sa isa't isa, may pagtitipon, dapat po ang Panginoong Hesus lang ang batayan ng ating pagtitipon. Ang Ama lang na nasa langit at ang kapangyarihan lang ng Banal na Espiritu at wala na pong iba. Hindi po ang simbahan natin, hindi po ang doktrinang daladala natin, kundi pangalan ng Panginoong Jesucristo. Walang mali po dyan. Walang mali sa Amang nasa langit, walang mali sa Banal na Espiritu. Nagkakamali lang po tayo kapag tayo po ay meron pong mga pinanghahawakan na doktrina na ayaw na po nating magpabali, pinagmamagaling po natin ang doktrinang meron po tayo. Mga kapatid, hindi tatanungin ng Diyos kung Baptist ka, kung ikaw ay Pentecostal, kung ikaw ay full gospel or ano, na meron po tayo dito sa lupa kapag tayo po humarap sa Panginoon. Hindi tatanungin ng Panginoon kung ang practice mo ay kay John Calvin or kay Jacob Armenius. Hindi na ho tatanungin ng Panginoon yon. Ang titingnan ng Panginoon ay ang pagiging Diyos niya sa atin pong buhay, ang Amang nasa langit at ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Ano pa po ang pakay ni Apostle John? Bakit niya po ibinabahagi at pinapahayag sa atin ang salita ng Diyos ngayon, salita ng buhay, upang ang ating pakikisama ay sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. Tingnan niyo po yun, ano? Yun ang kanyang pinopromote po, mga kapatid. Hindi po siya nagpo-promote ng pangalan ng denominasyon, kundi ang pinopromote po niya sa ating pong pagtitipon, sa ating pakikiisa sa kanila, sa ating pong fellowship sa kanila. Mga kapatid, dahil lamang ito dapat sa Panginoong Jesucristo at sa Amang nasa langit at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. At panghuling pakay po niya upang maging lubos ang aming kagalakan. Mga kapatid, gusto po ba nating maging lubos ang kagalakan ni Apostle John na siya pong sumulat ng ating pong pinag-aaralan ngayon? Gusto po ba nating magkaroon ng lubos na kagalakan ng Body of Christ? Mga kapatid, ilagay natin sa sentro ng ating pagtitipon ang Panginoong Hesus. Kasi pag siya po ang itataas, siya po ang sentro sa ating pagsamba, sa ating paglilingkod, sa ating pagsunod, sa ating pagtitipon, kahit iba-iba po tayo ng banner, wala pong magiging problema dahil si Jesus ang pinakasentro, pinaka-superstar, pinakatanyag, pinakadapat maitaas, mabigyan ng kaluwalhatian at karangalan. Hindi po ang sino man sa atin, hindi po ang pangalan ng simbahan, hindi po ang pangalan ng denominasyon na meron po tayo, kundi ang Panginoong Hesus, ang Amang nasa langit, at ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Mga kapatid, nawa po nakatulong sa atin ang salita ng Diyos. Nawa po ay napagpala tayo. At kung kayo po ay napagpala, paki-like na lang po, paki-share nyo lang po ang ating video upang marami po ang makarinig din at marami po ang mapagpala ng salita ng Diyos at ang Panginoong Hesus po ay patuloy na maitaas, maparangalan kasama ang Amang nasa langit, kasama po ang Banal na Espiritu. Sa Diyos lamang po ang papuri, pagpalain po tayo ng Panginoong Hesus.